Yeah, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much for attending our very short media brief for in the occasion of our 14th anniversary. Of course, you've listened to our presentation earlier. Hindi ko na po ulitin yung ibang parts. We can share with you some of the materials that were presented earlier. But as you have seen, we're really emphasizing that it's not only just about innovation, it's also about impact. And we played around it and we said we should be transforming innovation into impact. So of course, by that token, we mean we want to tell researchers that they should not only be in love with their new thing, with their new technology that they will be developing. They should also embrace the possibility, not only the possibility, but also the likelihood that their innovations will actually transform into impact. So kaya namin na-play yung theme na transforming innovations towards impact, because we want to make everyone aware that each one has a role to play in making that happen. So you've also seen earlier that we invited the conversants from the community, from the academe, and from the industry. Kasi sila yung partners ng ating mga researchers in making this transformation happen so that they will be meaningful and they will have, and then go down into impacts. Because impacts could mean different things for different sectors. Mainly for the industry, we talk about increased productivity, increased competitiveness, or efficiency, di ba? Parang gusto natin lumaki ang kita, lumago ang kanilang negosyo, mas matipid ang kanilang mga proseso, no? But at the same time, looking out for the industry, we must also consider the growth and development also of our communities. So gusto naman natin sa mga communities natin maging resilient, maging inclusive, at maging prosperous. So side by side, dapat may complementation ang ating mga programa to support the communities, resilient communities, and productive industry. So ito ang puso ng what T-shirt is in our nexus, so-called nexus of innovation. So and this has been happening to all throughout the 14 years of existence of T-shirt. Sa mga hindi po nakakaalam, actually, meron pang mas lumang T-shirt, na single T-shirt as they call it. Tapos meron naman yung T-Castard. So pinagsalit sa itong dalawang dating konseho na to form the global T-shirt, na yun yung binibilangan natin ng 14. So actually there were many more that came. It has a long, rich history, but here we are right now. We want to move forward with more excellent, innovative, and impactful research, development, and innovative programs and initiatives. Maraming salamat po. Can you from me po? So, magandang hapon po at maraming salamat sa pagsama niyo sa amin dito sa aming anniversary. 14 na po kami. So to add on po doon sa sinabi ni Sir Eric, kaya nga po ngayon, pag makikita nyo yung nabanggit ni Sir Eric na Nexus of Innovation, tinatry na po talaga namin na integrate lahat ng ginagawa namin ngayon, from institution development program to fusing the market and the technology up to tech transfer and even science communication. Because we know that collaboration and communication should go together so that we could create the impact that we would like to have for the community, for our impact community. Thank you, ma'am. And we are... O research na nagkaroon ng profound impact sa tao, sa atin. At kanina po, kasabay nito, yung Indonesia Expo. Nakita namin yung mga products nila. Para din tayo dito. Pero bakit, ano yung meron sila? Bakit tinatangkilik sila ng kapwa natin dito? Samantalang, so, na natin, ano yung impact niya.
Pangalawa po, kung ano yung may tutulong natin doon sa local ano natin, industry. Thank you. Parang maganda po yung tanong kasi actually parang complementary na ano ba yung pinaka-impactful na mga Yes. projects natin. Nakita Salamat po. natin kanina yung Food Innovation Center na program. Actually, programa yan ng buong DOST, no? Kasi katuwang dyan yung mga regional offices, katuwang dyan yung mga universities sa mga rehiyon, katuwang dyan yung ating mga RDIs, no? Research and Development Institutes ng mismong DOST. Kasi itong mga FIC, sila yung nagtitimpla ng mga pagkain, ng mga food products, di ba? Pero hindi sila nagbibenta, hindi talaga nila trabaho magbenta. Pero ang layunin ng mga FIC, mag-produce ng bagong mga food products. So yan siguro yung nakikita nyo, kinukumpara nyo, bakit si Indonesia nakakarating dito? Pero yung mga produkto ba natin nakakarating sa kanila? Ang sagot doon ay, yan ang layunin ng Food Innovation Center. Para mapahusay yung mga kalidad na pagkain, mga food products, na nililinang natin dun sa mga FICs. Anong mangyayari pagkatapos? Okay, masarap na tong fried okra. Marami tayong mga produktong nakaka-impress talaga. Pagkatapos nun, meron na tayong next stage na project, yung stage gate, di ba, na sinubukan na natin silang gawing enterprise. Pwede na gawin ng negosyo. Tuturuan din kung paano inegosyo. Kasi halimbawa, kayo may sobra kayong mangga o whatever. Di ba, marami ngayon gano'n. Pupunta sa food center. Ano po may pwede namin gawin para ma-preserve, para hindi na siya mabulok, para mag-added value na siya, di ba? Pwede na siya ilata o ibote o ilagay sa pouch, di ba? Tapos, pag ready na siya, approved na siya, no? Pwedeng pumasa na sa FDA, tutulungan naman yung mga negosyante na paano siya inegosyo, no? Siyempre, hindi naman natin parte yung pagbibigay ng puhunan, pero at least yung direction kung paano siya gawin, tinuturo din tamang pagpepresyo, tamang pagpapakete, tamang pagmamarket, kasama yun dun sa programa na yung binanggit ko kanina sa stage B. So, sinasabi ko lang ay, yes, meron na po tayong programa, hindi lang doon sa paglinang ng ating mga teknolohiya, ng mga produkto, meron din tayong programa para naman sa technology transfer. I should emphasize this enough, no? Alam niyo ba na sa total na grants and aid natin, ito yung pinaka-pera na ginagamit natin to support RDI, Research, Development, and Innovation. Halos 1/3 na po nun ay para sa tech transfer. So kasama na dyan yung tutulungan yung mga startups, para magkaroon sila ng viable, tinatawag na minimum viable product at magkaroon ng tinatawag na market traction, makilala ng merkado. So kasama yun, no? Kala natin puro tech lang na pero pati yung paraan pala ng pagnenegosyo, kailangan din ituro. Bakit? Kasi alam niyo po ang mga researcher sila hindi naman sila negosyante. So kailangan silang turuan kung paano yung mindset ng pagnenegosyo. Pwede hindi sila ang magnegosyo, pero dapat alam din nila yung lingwahe ng isang nagnenegosyo. So likewise, nag-reach out din tayo sa mga grupo ng mga negosyante para naman ma-introduce sila doon sa mga researcher. Ano yan? May mga programa tayo sa PCCI, sa MDC, sa SPIC, chemical manufacturer, samahan ng mga Samahan sa Pilipinas ng industriya ng chemical. Kasi sila nagpo-produce nga ng mga produkto. Para aware sila kung ano naman yung ginagawa ng ating mga researcher. So kasama rin yun doon sa pinagtutuunan natin ng pansin. Siguro, ang medyo kailangan natin ipagbutihin, pero maganda yung tanong yun. Paano naman natin dadalhin yung ating produkto sa labas ng bansa? Kasi marami tayong mahuhusay na produkto na kung minsan, lokal lang yung iniisip natin Pero ang totoo nun, world class naman yan, papasa naman yan sa iba pang mga lugar. No? Halimbawa, meron tayong halal food program. Kasi naniniwala tayo na may magandang merkado ng mga halal products natin. Pwede yung mga bisita natin, Muslim, gusto nilang, siyempre halal ang kanilang mga produkto. Or, nag-iisip din tayo ng halal markets.
UAE, Dubai, for example, pwede rin natin export sa Malaysia siguro, sa Indonesia, iba nating mga piling produkto. No? So, meron tayong sinuportan din na halal program kasi parte yan ng internationalization. Pero tingin ko, kailangan pa natin pagtingin yun. Kasi nga, kailangan din natin kasi ilagay sa isip natin na hindi lang pang Pilipino dapat yung mga produkto natin. Pang mundo, pang buong mundo dapat. Yun yung hindi masyado natin naiisip eh. At yun ang direksyon na tatahakin natin. Thank you, sir. Yes, ma'am. Good afternoon po. I'm Entry Palagay of DCLT Online Partner. Ang questions ko po na napag-usapan na natin na you have grant doon sa mga startup na nabigyan natin ng mga tech transfer. Pwede po ba mag-cite tayo ng mga role model na itong product na to na si startup ay ngayon ay makikita na natin sa merkado na kumbaga to entice more na makipag-collaborate para mas lalo makita yung impact na ginagawa ng fish trade sa mga tao. Kahit po at least mga 3 na startup na nasuportahan natin na ngayon ay successful na. Sige, bigay lang ako ng mga siguro isa, dalawang example and then si Ma'am Nix baka may paborito siya. Kasi kung isa matatanda mo na lang eh. Halimbawa, Netflix, sinong hindi nakakilala ng Netflix? Diba? Okay, Netflix. Pero kapag sinabi ko sa'yo, meron Netflix na gawang Pilipino. At saka ang palabas niya, puro mga pelikulang Pilipino lang. Napili, no, halos mga independent. Yung mga hindi mo makikita sa mainstream na streaming platforms like Netflix, for example. Ang tawag mo si Edoxine. Si Edoxine kasi, nung nagsimula siya, nagpapalabas siya ng mga pelikula sa mga kanayunan. Kasi yung mga content to, medyo educational, hindi yung mga commercial, no? Hindi pelikula ni Donnie at saka ni Bell, no? Hindi ganon. Kundi tungkol sa kultura, tungkol sa isang region, tungkol sa mga issue ng pamilyang Pilipina, etc. etc. So, para mas maging akma. So ang sabi niya, lumapit siya sa amin, sabi natin niya, gagawa po ako sana ng parang streaming platform para web-based, app-based. Pwede niyo kuha ko. No? So yun ang kanyang proposal. So tinulungan namin siya. Ngayon marami na siyang mga subscribe siya mga kliyente kasi nga kailangan nila ng ganitong content. Kaya isa yun sa mga example nga na kinumbine yung technology at saka yung need, no? Yung need ng particular na segment. Kasi nga naman mahirap maghanap ng mga pelikula kasi after nila mapalabas sa mga indie film festival, wala din mo na siya nakikita. So siya yun, no? So yun isang paborito kong startup. I think it was a recipient of the startup grant fund mga 2 years ago. Si Ma'am Nis, baka may paborito siyang startup grant. Paborito ko po yung tuwala. Kasi yung tuwala naman, di ba ngayon, ito yung tinitrace niya yung genuinity nung mga dokumento mo. So ito kasing tuwala, gumagamit siya ng blockchain technology para sigurado po yung mga dokumento natin is at gumagamit ng digital signature. Kasi even yung mga digital signature, di ba madali siyang ma-pamper. So ito po yung ginagawa ngayon ng tuwala. Ang maganda kay tuwala ngayon, marami na rin po siyang mga kliyente. Actually, mga talks na rin po siya sa mga malalaking agency sa gobyerno. So, BSP, Supreme Court. So, ginagamit na siya. And we are very proud kasi we are part of the development. And because of them, even yung blockchain technology po nagiging aware na yung mga tao. I think yun yung pinakapaborito. Kahapon po, magkakasama kami doon naman sa Marine. May foreigner na nag-present na para daw ma-authentic yung mga diploma, para ganun din sa atin pala. Even dito mas malalim kasi pati finance from the BSP ay market. At saka, si Tuwala ang isa sa mga na-recognize ni Supreme Court na example na pwede na valid na po ang digital signature para sa mga notaryo. Search nyo, Supreme Court Philippines, yung Tuwala, T-W-A-L-A. Parang tiwala. So, makikita nyo, nandun yung sila, kasama nila yung Supreme Court. So, malaking bagay yun. Kasi tayo mga nasa gobyerno, ang dami natin pinipirmahan din yung dokumento araw-araw, i-print pa, dadali mo pa kung sa opisina. Pero dito, kung meron siyang digital signature, i-fix na lang yung kanyang digital signature. Di pa tayo gumasto sa pagpapadala, etc. etc. Tapos authentic naman kasi
nagkakaroon ka ng record ng kung ano yung mga napirma. So, magandang ehemplo to ng pinagkatiwalaan natin mga startups na nagkakaroon na ngayon ng traction, no? O ng market sa sarili nilang paraan. Hindi na sila kaya umasa sa gobyerno para mapondohan yung kanilang proyekto. Kumikita na nila. Alright, meron pa po ako. Halal kasi sa booming industry natin yung halal. Pwede po ba mag-cite tayo na, kasi yun pinag-uusapan na all over yung halal, parang very sexy when you say halal na yun. Ano po kaya yung for 14 years ng Fisher, ano yung isa sa impact na naitulong nyo doon sa halal market, especially for 12 million Muslim Filipino? Yung halal kasi ma'am, di ba ang unang problema mo dyan is to make sure na halal talaga. Di ba kahit sa atin, para natin sabihin kung halal talaga yung produkto. So ang unang sinabi sa amin nun ng market, and even NCMF, and even yung DTI, is that kinakailangan natin ng laboratorio na magbe-verify yung halalness ng product. So yun po yung una-una namin ginawa. Actually, meron na po tayong 3 laboratory ngayon na pwedeng puntahan. Halimbawa kayo po, kung meron kayo sa tingin na nakita sa market na mukhang hindi ito halal, you can bring your product to these laboratories. Meron po tayo sa Calabarzon, sa may Los Baños po. Meron po tayong isa sa Davao. So, na minamanage ng ating regional office, and meron po tayong, sa ba yung isa? Actually, we're trying to establish also one in Region 12, Coronadal. Meron din po kasi di ba yun ang Muslim, karamihan ng mga Muslim natin nandoon sa Coronadal. So meron na po tayong 3. Tapos yung pangalawa rin po na ginawa namin, gumawa na rin po kami ng mga practices na sinabit na po namin sa DTI at even sa FDA. Doon po ipinapakita kung paano dapat nagpo-produce ng isang halal na product. At itong pong mga practices na to is something that could be used by our manufacturers. Kumbaga may guide na sila para malaman na halal yung mga produkto na yon. And yung pangatlo po is that tinulungan namin yung isang university sa Tawi-Tawi area yung mga traditional pagkain to make sure kung paano naman siya i-improve. So far po, alam naman pala is that meron na rin po ngayon sa University of Southern Mindanao. May certificate course po silang dinevelop para po naman sa halal practices. So para meron din, kung may gusto mong maging aware ka regarding halal, pwede kang pumunta doon. May mga modules po silang i-develop para ituro po doon sa gusto makaalam kung ano ba talaga yung halal. So marami na rin po pagdating po sa halal products. Alright. Thank you.